If you ask me, why do I stand here so unafraid of everything around me? Proudly I would say, I am a Muslim. Mula po kay 0916-22004-533. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullah. Tanong lang, masama po ba ang maniniwala o maniwala sa mga pamahiin? Max Di Maokom ng Dato Saudi. Ang tanong niya ay tungkol naman sa pamahiin. Alam mo siya, kapag ganitong New Year, dami-daming pamahiin na naglalabasan. Yung mga tao, dami-daming mga paniniwala. Katulad na lang halimbawa ng kahit hindi New Year, yung aalis ka ng bahay at may dumaan na itim na pusa sa harap mo, malas. Malas daw. Huwag kang tutuloy. Dahil kapag tutuloy ka, naku, magkakaroon ng madidisgrasya ka niyan. Kapag Friday the 13th, kapag pizza 13, tapos nataon pa sa araw ng Friday, pamahiin ng mga tao, paniniwala nila, ano ito, maraming kamalasang dala ang petsang ito, ganyan, di ba? Dami-dami mga pamahiin na walang mga batayan. At ang lahat ng ito ay mula sa demonyo. Yes. Yan ay mga false desires, false belief na galing sa demonyo para iligaw ang tao. Walang batayan po yan. Mabasa natin sa chapter 4, ang talata ay 119 ng Quran. Sabi niya, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Ganito po yan ang kanyang pinakamalapit na kahulugan, no? Basahin ko po yung pinakapunto. Ganito sabi niya. Katotohanan, sila ay aking ililihis sa tamang landas. Ito ang wika ng demonyo. Sabi ng demonyo na ipinahayag ng Allah. At katiyakang aking pag-aalabin sa kanila ang huwad. Fake. Huwad na pagnanasa o paniniwala. Fake. Ito na yung mga pamahiin. Palalabasin ng demonyo sa atin yung mga huwad na paniniwala, huwad na pagnanasa. Yun ang sabi ng demonyo. Mantakin mo yun. Paniniwala niya galing sa demonyo. Ngayon, sino ba ang dapat nating paniwalaan at sundin? Magandang tanong yun. Sino ang dapat nating sundin? At sino ang dapat nating paniwalaan? Ito po yan. Sa chapter 3, ang talata ay 31, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan, ipagbadya. Kung talagang minamahal ninyo si Allah, kung gayon, ako ay inyong sundin. Ang propeta ito. Kung mahal nyo daw si Allah, sabi niya, sundin daw natin ang propeta. Si Allah ay magmamahal sa inyo at magpapatawad ng inyong mga kasalanan. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. Ang propeta pala ang dapat natin sundin. Kapag kasundin mo ang propeta, sabi niya, mamahalin ka ng Allah. Patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Yan ay kung sundin mo ang propeta.
Pero kapag ang paniwalaan mo ay yung mga pamahiin ng mga demonyo, delikado yun. Maging sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, etong mga kababayan natin mga Kristiyano, itong maraming mga pamahiin, Sheikh, kung ano-ano mga pamahiin, mga feng shui, mga ganyan mga paniniwala. Alam niyo po ba na maging sa Biblia, ito ay isang bagay na tinatawag na karumal-dumal. Sa Biblia, karumal-dumal yan, yung mga ganyang paniniwala. Saan natin mabasa? Sa Deuteronomio 18, ang mga talata ay 10 hanggang sa 12, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Huwag na kaagad. Ibig sabihin, pagbabawal, no? Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o inkantador, o manggagaway. 11. O inkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. 12. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinalalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Karumal-dumal, pinapalayas, yun ang penalty. Kapag ikay pumupunta doon sa mga inkantador, nakipag-usap, sumasangguni sa mga patay, sa mga masasamang espiritu, nag-o-observe, nagmamasid sa pamahiin, yan. Marami ito sa mga kababayan natin mga Kristiyano. Ang daming pamahiin, wala sa Biblia. Katulad na lamang nung binanggit natin kanina. No? May pusang itim dumaan, malas. No? Merong Friday the 13, malas. Kung ganun. Wala. No? Sa Biblia, ang lahat na ito ay kasuklam-suklam pala. No? Anyway, ang ending po ng aming palatuntunan ay ang pag-aanyaya sa tao sa matuwid na pananampalataya, sa matuwid na relihiyon. Alam po namin na ang mga pamahiing katulad niyan, Sheikh, ay mahirap din yan tanggalin. Katulad ng sa akin noon na ako'y Kristiyano, yung paniniwala na kinagisnan ay talaga namang mahirap tanggalin. Ngunit, yes, mahirap iwanan. Ngunit, sa ngalan ng katotohanan, kailangan iiwan mo ito. Lalong-lalo na yung paniniwala sa maraming Diyos. Yung paniniwala na ang Diyos ay naging tao, ang Diyos ay may anak, lalong-lalo na yan. No? Sobra pas pamahiin yun. Dapat iiwan ang mga ganong paniniwala at tayo ay maniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah lamang. Diyan namin kayo inaanyayahan, mga kababayan, mga Kristiyano, sapagat yan po ang ating tagumpay. Diyan po tayo magtatagumpay, diyan po tayo magkakamit, diyan natin makakamit yung ating mithi sa buhay na makapasok sa paraiso sa kabilang buhay. So, ito pong aming pag-aanyaya sa inyo ay para po sa kaligtasan natin, para sa ating kaligtasan. Wala na pong iba. Sana po, marami kayong napulot na mga mabubuting aral sa aming palatuntunan ni Sheikh Morris. Sana po naging daan ang palatuntunan ito upang kayo ay magabayan sa tamang pananampalataya, sa tamang landas. Kung may mga bagay po kami nasabi na ito po ay maaring masakit sa inyong pandinig, inihingi ko po ng patawad yan. Hindi po namin intensyon na kayo ay amin sasaktan. Ang sa amin po lamang ay ang maiparating sa inyo ang tamang paniniwala. At wala tayong oras, Sheikh, no? Hanggang sa muli, sa mga nagtanong po sa akin na hindi po nabasa ang kanilang mga katanungan, inshallah, sa susunod ng mga palatuntunan po natin, yan ay bigyan po natin ng pansin na mabasa ang inyong mga question. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez, at ang aking kasama, si Sheikh Morris Kabugatan, ang ating tagabasa. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for